And bago po tayo magsimula, nais ko po munang pasalamatan ng bawat isa na dumalo ngayong gabi at naging parte ng ating HBC Christmas Stage Play. Maraming salamat po sa ating pagpunta ng buhay. Yan, amen po. Bago po tayo magsimula, inanyayahan ko po dito sa harapan si Brother John Mark Dula para po sa ating opening prayer. And inanyayahan ko din po bago sa na tayo po tumayo bago po tayo manalangin. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kung banal makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, Panginoon, na maihayag ang inyong pong salita ngayong gabi. Salamat sa lahat po ng nandito ngayong gabi, Panginoon. Ang dalangin namin na kayo po ang mamuna sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. Lubos po namin maunawaan, Panginoon, ang ipinunta po namin dito, Panginoon, at kayo po ang lubos na maitaas sa gabi ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po kami ng kasiyahan, kapayapaan as we serve you this evening, Panginoon. Maraming pong salamat at sa inyo po namin natin sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa ating pong panoorin, namin po natin ang mensahe at nawari magsilbing blessing sa atin sa bawat isa. And tumatak sa ating puso ang magiging laman na aral na ating matutunguhan sa gabi. Inihandog ng GHBC ang isang pagtatanghal patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon at ang kabi-kabilang balakid ng tao sa mundo. Ituon natin ang ating mga puso sa ating pagsisimula at panonood ng isang pagtatanghal na pinamagatang kung hindi ngayon, kailan pa.
natin dito sa mundo ay talagang mahirap. Ang dami nating pinagdadaanan, ang daming problema, walang katapusan. Pero sa kabila po ng lahat ng ating pinagdadaanan, merong Diyos na nagmamahal para sa atin. Siya si Angelo, isang Kristiyanong mangangaral na sa kabila ng napakainit na araw ay patuloy pa rin niyang ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang isang street preacher. At alam niyo ba mga kapatid, sabi ng Bible sa John 3:16, na ganun niya na lang kamahal ang buong mundo, na pag tayo nilagay natin yung faith natin sa Panginoong Yesus, hindi na po tayo mapapahamak dahil darawang lugar lang po yung pwede nating puntahan. Langit o impyerno. At bukas pwede nang mahuli ang lahat. Kaya kung hindi po natin tatanggapin ang Panginoon, ay mapapahamak tayo. Kaya huwag po natin pagsawaan na pakinggan ang salita ng Diyos at i-share sa mga mahal natin sa buhay. Dahil hindi natin alam ang bukas. Kaya tanggapin po natin ang Panginoon bilang Diyos na tagapagligtas. Ako naman si Benji, isang Kristiyano na nasa magulong pamilya na ang tanging hiling ko lang naman ay makasama sila sa piling ng Panginoon. Sabay-sabay na lahat ng kailangan gawin. Kailangan ko na talagang umuwi. Leader pa ba naman sa research puro ChatGPT lang naman yung pinagsasend. Ano na lang? Tapos, love kit pa namin kulang-kulang pa. May experiment pa kasi. Ay hala, meron pa palang graded dissertation sa philosophy. Ay naku, kailangan ko na mag-review. Stacy, tara na, bilisan mo naman, oh. Ang dami pa natin gagawin, eh. Oh, eto. Ano ang Greek word ng philosophy? Philosophy? Teka, alam ko yan eh. Di ba, ayan yung Nako, nakalimutan ko Ay, nako. Ang dali-dali na nga lang ng tinatanong, di mo pa nakuha. Ang Greek word ng philosophy ay philo at sophia. Yun lang. O, ito na lang. Ano na lang meaning ng philo? Philo? Nasa dulo na ng dila ko eh. Ano ba yan, Stacy? Ano ba yan? O, ito na lang. Ang philo ay love. Love lang, di mo pa nakuha eh. O, Sophia na lang. Anong meaning ng Sophia? Sophia? Alam niyo ba yun? Nako, hindi ko alam eh. Ano ba yan? Ang hina mo talaga, no? Ang Sophia, wisdom. Wisdom? Ay, nako. Oh, eto na lang, last na. Ulitin mo na lang yung sinabi ko. Hay, nako, Yana, ang dami mong tanong. Tara na nga, nagugutom na ako eh. Alam mo, ikaw na nga lang yung tinutulungan, ganyan ka ba? Ang dami ko ng problema, tapos dadagdag ka ba? Tara na nga eh. Ay, ano ba yan, kuya? Tumingin ka naman sa dinadaanan mo, oh. Si Yana ay isang estudyante na punong-puno ng dalahin sa kanyang murang edad. Grabe buhay to. Ang dami na nga problema, ang dami na nga gawain, tapos ginaganto pa ng mundo? Okay lang yan, te. Ano nga ulit yung philosophy? Habang pinupulot ang mga nakakalat na gamit, napukaw ang kanyang atensyon sa isang mensahe mula sa isang street preacher. Alam nyo, yung mga tao talaga pag ang daming problema, nagpapatong-patong na, walang pera, walang makain, di na nila alam kung saan kukuha ng peace, ng kapayapaan, at di nila nare-realize na sa Panginoon lang yun matatagpuan. Na pag tayo, nagtiwala tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng peace. Peace in the midst of the storm. Kaya yun yung lagi yung tatandaan ha. Sige na, mawala na ako kasi may kailangan pa akong gawin sa church. Mag-ingat kayo ha. Yeah, magandang hapon po. Bibigyan na po ng bibig ko basahin galing sa church sa sige na po, tanggapin niyo po pa. Take time lang kayo sa kanila po basahin. Salamat po ah. God bless po. Sis, pwede bang ikaw muna magbigay ng tracks ngayon? Ha? Bakit naman? Yun ka na naman, sis. May pupuntahan kasi ako eh. Nagmamadali na ako. Saan ka na naman pupunta? Ikaw talaga. Susubok na kita kay Pastor. Sinag-aaya. Ayun ka na naman eh. Di ba sabi ko sa'yo, dapat matuto tayong tanggihan yung mga gawain na hindi naman ikalulugod ng Panginoon. Tingnan mo ngayon, saan ka na naman gagala? Sis, sige na sis. Ngayon lang. Babawi naman ako next time. Hindi talaga pwede, susumbong na kita kay Pastor. Sis, promise babawi ako. Ikaw muna ngayon. Ang kulit mo naman. Kasi alam mo ba,
Commitment natin yan sa Panginoon bilang Kristiyano, tapos gagala ka na naman. Alam ko naman yung commitment ko, pero kasi, sis, naman yan, ang kulit. Paano yan? Sige na nga. Thank you, sis. Next time, ha? KJ naman nito. Hello, te. Pasensya na, nagbigay pa kasi kami ng blocks nila PJ. Saang bar nga ulit kayo? Sige, papunta na ako. Pero sis, nakapalda pa ako, ah. By the way, kasama niyo ba yung poging matangkad na badminton player? Sige. Thank you, sis. Bye! Aba, talaga namang napakasipag ng pastor na yun. Araw-araw na lang binibigyan ng flyers, oh. Umulan man o umaraw, dyan turo ng Biblia. Sa bagay, trabaho niya yan eh. Kahit ako rin naman, sub-sub sa trabaho. Kung sipag lang ang pag-uusapan, mas masipag ako dyan. Siya naman si Joseph, isang dedikadong empleyado ng isang kumpanya na kung saan halos buong buhay niya ay umiikot na lamang sa trabaho. Hello, Brian. Hello, sir. Kamusta na pala yung pinapagawa ko sa'yo? At malapit pa, boss. At sige. Ikembot na lang. Pupunta rin ako dyan. Sige, sir. Bye. Sina, tingnan ang mga dokumentong kailangan niya mula kay Brian. Oh, yun na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Oo, sir. Pali, na yun, ha? Sabi. Ang kulang dyan. Leto to, ah. Oo, sir. Ako na gumawa yun. Magkukulang ba yan? Nga pala, sir. Nakita mo yung nadisgrasya sa sakyan doon sa labas? Oh? Oo, yung kulay puti ba yun? Puti nga. Grabe. Oh, ano nangyari dun? Sabi, hindi na daw nakaligtas yung driver. Mga pasahero naman eh. Malala yung natamasugat. Hindi mo talaga alam kung kailan kukunin eh, no? Talaga natin alam kailan tayo kunin, sir. Ikaw, sakaling buwian ka ng buhay ngayon, alam mo na ba kung saan ka pupunta? Ano ba naman, Brian? Siyempre sa langit. Paano mo naman nasabi yun, sir? Sa akin lang. Tayong lahat ay mahal ng Diyos kasi tayo yung mga ginawa niya eh. Kung paniniwala lang eh, naniniwala ko sa Kanya. Sino bang hindi, di ba? Pero sir, baka kasing sabi ng Biblia. Sabi sa Biblia, tayong lahat ay makasalanan. Lahat tayo may nagawa ng mali sa buhay natin, ha? Pero kailangan nating manampalataya si Jesus ay namatay para sa mga kasalanan natin. Nabuhay muli upang ibigay sa atin ang kaligtasan. Simple lang yung gagawin dun, sir, eh. Kailangan lang pagdesisyonan ng isang tao yung bagay na yun. Magsisi siya sa mga kasalanan niya, taliguran niya lahat yun. At tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang sarili ng Diyos at tagapagligtas. Brian, pare. Alam mo kasi, wala nang panahon dyan eh. Umiikot na nga lang yung oras sa trabaho, pati sa pamilya ko, dadadag pa yan. At saka, may iba nilang paniniwala, Brian. Pero, sorry di mo ako mautos sa mga ganyan-ganyan. Pero sir, ang Biblia ay salita ng Diyos. Lahat ng makikita natin dyan, lahat ng nakalagay dyan, lahat ng nakasulat dyan ay purong katotohanan. Kahit ano pang paniniwala natin, hindi na yung magbabago. Ay naku, di ko na-check daw pinagawa ko sa'yo. Daldal ka kasi ng daldal. Sige na, mauna na ako sa'yo. May meeting pa ako. Sige sir, ingat. Kaya ng boss ko, ikaw, hanggang kailan ka magbibingi-bingi yan? Hanggang kailan ka dadahilan? Hanggang kailan ka magmamatigas at tanggapin ang salita ng Panginoon? Si Brian ay isang Kristiyanong empleyado at matalik na kaibigan ni Joseph. Layunin niyang maghayag ng salita ng Diyos at makatanggap ng kaligtasan ang kanyang mga kaibigan at kanyang mga mahal sa buhay. Talagang trauma natin. Puro na lang problema sa babae. Talaga, iwan mo na yan. Dahil pag... Ayoko. Dahil pag... Mahal ko pa yun eh. Mahal naman. Eto, nagbe-birthday. Tapos, nagiinuman tayo. Ganyan yung topic natin. Inom na lang natin yan para masaya. Sige na, Ha? natin to ha. Usin na natin to. Ang dami pa nito. Ay. Cheers! Ayan! Cheers! Apa, ganda nga po. Ay na, maganda gabi.
gusto po sana kasi ako sabihin sa iyo eh. Ano naman yun? Ito kasi mga nakaraan, napapaisip ako. Ayan, itong patungkol sa pamilya natin. Napapaisip ako na unti-unti kayo nawawala, pati yung pananampalataya nyo. Nagsasabi kayo nila, Papa, na mga Kristiyano tayo, pero di naman kayo nabubuhay man na parang mga Kristiyano. Benji! Kasi naman, Ma, palagi na lang kayong nasa labas. Ito naman si Papa lagi umiinom kasama yung tropa niya na hindi na nga makapagbigay ng oras sa akin eh. Ikaw lagi ka na lang busy sa trabaho mo, sa bahay. Hindi ka na nakakapag-church. Ikaw ate, panay cellphone ka dyan. No? Nawawala ka na sa Panginoon. Tsaka isa pa, ano po ba nangyayari sa relasyon niyo sa Panginoon? Hindi naman tayo ganito dati ah. Masaya pa nga tayong sabay-sabay na pumunta ng church, di ba ma? Yun ka na naman eh. Itong batang to, lagi na lang iinom tayo. Itong tropa ko na to. Yung mga kumpare ko to tapos nagbe-birthday pa yung isa. Tapos sasermonan mo ako sa harap nila. Ito talaga, magbigyan mo na si tatay. Isa lang naman mag-inom kami. Tara, halika muna dito, mag-inom tayo. Saan ba na? Paano minsan? Halos araw-araw ka nang umiinom kasama yung tropa mo! Reggie! Yung bunganga mo, ha? Saka mo na ako pagsalitaan pag ikaw na nagpapakain sa amin ng nanay mo? Tsaka huwag mo nga akong kinikwestiyon sa pananampalataya ko, bata. Di alam ko ang ginagawa ko, ha? Sabihan niyo yan. Pero pa, Benji! Wala kang masama sa sinasabi mo, pero wala kang bastos ng tatay mo. Sobra ka na. Oo nga. Tsaka, huwag ba nangingilang ka, ha? Yung mga magulang natin, matatanda na yan. Marimit ka na lang. bakit ate? Ano ba gusto niyo mangyari? Ganito na lang yung buhay natin? Malahimik ka, Benji! Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dahil wala kang napapatuloy sa sarili mo. Kaya tumihimik ka! Sorry ma. Gusto ko lang naman na maging maayos yung pamilya natin. Gusto ko lang naman na sabay-sabay tayo na magpunta ng church. Gusto ko na bumalik kayo sa Panginoon. Kaya ako lang naman kayo kinukulit kasi mahal ko kayo eh. Yana, di ba yung philosophy nanggaling siya sa Greek word na philo at sophia? Yana, ano ba nakikinig ka ba? Oo, kanina ka ba nandyan? Di ka na nakausap. Kaya nga nagtatanong ako sa'yo eh. Sige na, go na. So yung philo, wisdom. Love nga yun. Ano ba? Hindi ka na talaga nakagets. Na? Maayong gabi po, tita. May gabi, isa. Gawa sa diha, galiha pa kasi ng kwarto ka. Sa pa. Bayan ma? Wait lang naman po.
kumakain? Namasag ang wait din mo, hindi na sa kamukhaon. Nag-aaway na nga kami ng tatay mo, bahala ka na nga dyan. Okay na naman. Ambot sa inyo, ma. Ay, naku, Yana. Kumain ka na rin at uuwi na ako. Grabe pala magalit yung nanay mo, no? Parang dragon. Ay, naku. Sinabi mo pa. Sige, go na. Ang dami ko pa nga kasi kasuhin. Ano ba to? Dumagdag pa talaga itong mga kagrupo ko. Ang haba-haba na nga ng instruction ko kanina tapos mali-mali pa rin. Ano ba naman yan? Ako na naman magre-revise. Ang dami ko pa talagang gagawin. Tapos, ano bang oras? Bakit ba? Di pa rin naawin si Papa. Ano? Palagi na lang ganito? Bakit ba kailangan magkasabay-sabay lahat? Dahil sa pagsasabay-sabay ng mga gawain na kailangan niyang tapusin, ay unti-unti siyang napuno ng emosyon. Sa kanyang pag-iisip, ay biglang pumasok sa utak niya ang mensahe ng Kristiyanong mangangaral na nadaanan niya kanina. Lord, totoo ka ba talaga? Ganitong kaproblemadong tao, kaya mong bigyan ng kapayapaan? Totoo ba talagang may peace, Lord? Peace in the midst of the storm? Kasi, kung totoo ka, paramdam mo namang nandyan ka. Walang problema eh. Pwede bang bigyan mo kami ng konting kapahingahan man lang, tulog? Huwag ka naman maging madamot. Gusto ko rin ng kasiyahan. Sa kanyang silid, siya ay nilay-nilay sa mga nasaksihan niya sa kanyang kapaligiran at lubos na nalungkot sa pagbabaliwala ng mga tao sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa kanila. Lord, bakit ganun? Bakit sa kabila ng lahat ng ginawa mo para sa amin, parang di pa rin sapat, Panginoon? Di ka pa rin pinapakinggan ng tao. Patuloy ka pa rin nilang tinatanggihan na para bang wala silang pakialam sa iyo, Panginoon. Masyado pa rin silang abala sa mga trabaho nila, sarili nilang buhay, sa pamilya nila, sa sarili nila. Na wala na silang time sa iyo, Lord. Di nila nare-realize na ikaw yung kailangan nila. Ikaw lang yung makakatulong. Ikaw lang yung nagmamahal ng sobra. At Lord, ang hirap, Panginoon, na magpatuloy. Sa init, sa lamig, sa umulan ng umaraw, andito kami, Panginoon. Kahit walang nakikinig, kahit walang may pake. Kaya Lord, bigyan mo ko ng lakas para magpatuloy sa iyo. At sana, Lord, ma-realize po ng tao na kailangan ka nila. Kailangan ka ng tao. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care. Headed who knows where. On they go to private play, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cry. Only Jesus hears.
focus sa sobrang dami ng pumapasok sa isip niyang responsibilidad bilang isang mag-aaral, dinner, kapatid at anak. Pati na rin ang pressure na dinadala niya mula sa kanyang pamilya. Hanggang sa di niya namamalayang nakatitig na siya sa kawalan at napansin ito ng kanyang guro, kaya pinatawag siya. Ma'am? Oh, anak, ikaw pala yan. Ika, hindi na pa kita hinihintay. Ano anak? Kamusta ka naman? Okay ka pa ba? Ano? Kaya pa ba? Ito, ma'am. Buhay pa naman po. Sus, nakita nga kita kanina eh, naiyak ka. Kaya nga, pinatawag ka dito. Alam mo na, pag kailangan mo nang makakausap ka, dito lang ako. Kikinig ako sa'yo. Kasi ma'am, sige na, ano mo nararamdaman? Ma'am, kasi ma'am, ang bigat-bigat na po eh. Yung mga problema, kakasabay-sabay na. Yung sa pamilya po namin, ang gulo-gulo. Araw-araw, away. Kagabi nga, hindi umuwi si Papa eh. Tapos, dumagdag pa nung mag-aaral ko. Kahit yung mga grupo ko, wala namang matulong sa akin. Tsaka, kahit anong gawin ko, kahit gaano ko ibigay yung best ko, ma'am, walang nangyayari. Ma'am, walang self-fulfillment eh. Lahat, stress. Actually, ma'am, sa lahat-lahat po ng responsibilidad ko, hindi ko na alam kung ano ko ba makakamit yung kasiyahan. Parang ang bata-bata ko pa po ba? Para nasa lahat ng ko. Alam mo ba, isa ba? Ma'am, ayanin ko pa po ba? Kasi ngayon pa lang, ang gulo-gulo na ng utak ko. Ang bigat-bigat na puso ko, ma'am, hindi ko alam kung anong gagawin. Anak, naiintindihan kita ha. Hindi ka nang umiyak ha. Hindi talaga naiiwasan yung problema sa buhay natin eh. Pero kahit gano'n anak, andito ako. Kaibigan mo. Magulang mo na makikinig dyan sa mga nararamdaman mo. Tsaka alam mo anak, natutuwa ako dahil nilabas mo kahit na paano yung nararamdaman mo. Kasi ma'am, ang totoo po niyan eh. Wala naman akong mapagsasabihan sa pamilya namin eh. Yung kaibigan ko nga po, hindi ko alam kung matutulungan ba ako. Hindi ko alam kung saan ako lalapit para malagpasan man lang lahat ng to. Hindi mo kailangan kasi sarili niya mga problema mo. Ano ba, maliban sa mga mahal ko sa buhay, ay ang Diyos na ang pinakakita ko sa pagkakataon ng buhay ko. Diyos, ma'am? Diyos na naman? Eh, mahal niya ba talaga ako? Kasi, yung ibang tao, halatang-halata naman na danas nila yung pag-ibig ng Diyos na yan. Pero ba't ganun? Bakit pagdating sa buhay namin, bakit pag sa akin ba, parang wala naman siyang pake? Mahal ka ng Diyos. Halika ka dito na. Maupo muna tayo. Alam mo, naniniwala ako na hindi aksidente itong nakita kita kanina. Nangiyak sa hallway. Kaya, hihingin ko yung konting pagkakataon
Alam mo, maliban sa mga problema natin sa buhay, meron pa tayong kailangan pagtuunan ng pansin. Panahon ng buhay natin. Yan ang Panginoong Jesus. Namatay para sa pagkasalanan. Para maiparamdam niya kung ano niya tayo mahal. Alam mo, merong verse sa Romans 5:8. Ang sabi doon, but God commendeth His love toward us in that namatay siya para sa ating mga kasalanan para ipakita niya kung bakit niya tayo kamahal. Kaya anak, iisipin na hindi ko mahal ng Diyos, ha? Tsaka, lagi mong tatandaan na nandito ako lagi para sa'yo. Dahil ikaw-pray ka. In the midst of the storm, so shame, tossed and battered, are you weary and worn? Don't lose hope, someone's waiting for you this very day. And peace be still, you're somebody on the way. Someone is waiting for you. Someone is waiting for you. And when it seems you're all alone and your heart is beating too, remember someone is waiting for you. Someone is waiting for me. Someone is waiting for me. And when it seems you're all alone and your heart is breaking too, remember someone is waiting for you. Uy, sir, gising ka na po pala. Ano pong nararamdaman niyo? Okay naman po. Masakit lang yung mga sugat ko. Buti naman, sir, at yan ang nararamdaman niyo. Kasi sabi po ng mga doktor kanina medyo naging malala daw po yung nangyari sa inyo. Malaki daw po yung posibilidad na makomatose ka po. Comatose? Ako mga comatose? Labo mangyari sa akin yan. Taas-taas ng katawan ko eh. Siyempre, sir, kahit malakas yung katawan mo, sa nangyari po sa inyo, malaking himala po talaga na gising ka na po ngayon. Paayos na lang ng mga gamit ko dyan.
sir. Nandiyan na po pala si Doc. Mauna na po ako. Magandang araw po. No, Sir Joseph. Yes po, Doc. Ayan. Kamusta naman kayo, sir? Okay naman po. Check po muna tayo ng vitals. Okay po, hingang malalim. Okay po, isa pa po. Ayan, very good. Sa ngayon naman po ay okay po ang paghinga nyo. Bukod po sa sugat nyo, may iba pa po kayong nararamdaman iba? Wala naman po, Doc. Ay, mabuti. Normal lang naman na medyo masakit pa yung sugat mo kasi nga kagabi, kakatahi pa lang natin yan. At alam mo ba, sir, kagabi, sobrang dami mong saksak. At akala talaga namin, dead on arrival ka na pagdating dito sa hospital namin. Actually, ilan kaming doktor na tumingin sa'yo at tingin talaga namin, hindi ka na makakaligtas. Kasi nga, pagdating mo rito, halos ubos na lahat ng dugo mo. Kaya, isang milagro, ang lakas mo sa Panginoon. Buhay ka ngayon. Panginoon, Doc. Siguro, maswerte lang talaga ako, Doc eh. Dami-dami ko mga pera para pagilingin sarili ko eh. Yung kailangan ng Panginoon, Doc. Ganun ba, sir? Sige, ganito na lang. Para magtuloy-tuloy yung paggaling mo, yung mga gamot na nireseta ko sa'yo, 3 times a day mo pa rin siyang iinumin. Tapos, kung may mangyaring iba sa'yo or may maramdaman kang iba, tawagan mo lang ako or yung nurse. Punta na mamaya agad. Okay po, Doc. Mukhang nandiyan na pala yung mga bisita mo. Una na ako. Magra-rounds pa ako. Maraming salamat, sir. Sir. Uy, si Brian. Wala. Sensya ka na, sir. Hindi ako nakatulong sa'yo. Hindi kita napagtanggol. Pero, huwag kang mag-alala, sir. Ayos na naman yung hold upan, nahuli na ng mga pulis. Kaso yung mga gamit mo, di ba nahanap, pero ginagawa ng mga pulis yung mga kaya nila. O Brian, hayaan mo na yung mga gamit. Basta ang mahalaga, dito ko ngayon, buhay. Tsaka, huwag ka na rin mag-alala. Okay na okay ako dito. Medyo masakit na yung mga sugat ko. Buti naman, sir, kahit pa paano, gumagaling ka na. Tuloy lang natin magpipray yan na bigyan ka kagalingan ng Panginoon. Sana nga, Brian. Nga pala, sir. I-invite ko pala yung preacher sa church namin. Basta mag-share lang sila sa akin. Magandang gabi po, Sir Joseph. Imbitahan nga po kami ni Brother Brian na mag-share sa inyo ngayon at dumalaw, sir. Kahit hindi oras yun naman yung kailangan namin. Mag-share lang po kami ng salita ng Panginoon. Ano ba naman, Brian? Marami pa yung puti dito, di ko alam. Ano kasi, parang hindi magandang oras na andito kayo ngayon. Ano kasi, medyo masakit pa kasi yung sugat ko, pati nagpapahinga pa ako. Sorry Sir, baka pwede kahit pa paano. Bilis na sir. Brian, ako rin mo! Ayoko nga eh! Thank you po. Ang pinipilit ni Brian yung Diyos nila sa akin. Tingin nila sa akin. Kung kaya sarili ko. Kaya ko sarili ko. No? Nurse! Brian! Tulong! Taga lang, tulungan niyo ako. Balik natin siya dito sa higaan. Sir Joseph? Sir Joseph? Sir Joseph? Sir, lumabaw ka! Sir! Sir! Dok, buhay niyo lang ng mga kain niyo, Dok! Sir! Sir naman! Sir! Sir Joseph? Sir! Dok! Nurse, hindi siya nahinga. Hindi nahinga! Nahinga yung Dok! Subukan niyo lang, Sir! Sir! Ito, Wiki! Tuloy niyo lang! Nahinga ba yan? Ano talaga siya? Hindi na, Dok! Buhay pa yan, oh! Si Yana at ang kanyang ina ay tumungo sa simbahan ng Golden Harvest Baptist Church upang makinig ng salita ng Diyos, sapagkat napagtanto niya na ang kapayapaan at kasayahan ay matatagpuan lamang sa Panginoon. Si Benji naman ay nagtagumpay sa pagsama sa kanyang ate sa bahay-sambahan. Patuloy na umaasa at nananalangin na balang araw ay maisasama niya ang kanyang pamilya. At sa kabila ng masalimuot na nangyari kay Brian, hindi pa rin siya tumitigil na hayagan ng salita ng Diyos ang kanyang mga katrabaho at mahal sa buhay.
mga kapatid, sa inyong pag-uwi ay sana pagpalay kayo ng Panginoon at mag-iingat kayo. Happy Sunday everyone! Amen. Anak, maraming salamat ha sa pagpunta dun sa invitation ko sa inyo dito. Sinama mo pa yung mama mo. Salamat din po, ma'am. Totoo pong nakaka-bless po dito sa church. Mabuti naman kung gano'n. Ay, Pastor! Naalala niyo po ba itong estudyante na sinasabi ko sa inyo na pinag-pray ko? At Siya pala yun. Mabuti at at least Kanya. makarating kayo ha. God bless, magpatuloy lang kayo sa Panginoon. Thank you po. Sige. Akala ko, wala nang pag-asa. Sa dami-dami ng pinagkakaabalan ko sa buhay, akala ko hindi ko na talaga kakayanin. Pero, ayun lang pala talaga ang susi, no? Ang lumapit sa Panginoon. Grabe. Ngayon ko lang naramdaman yung ganito ako saya sa puso ko, yung hindi mo ma-explain sa sobrang mong pagpapasalamat. Akala ko nung una, kapag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon mas mawawalan ka ng time para gawin, tapusin lahat ng tambak-tambak mong gawain. Pero hindi. Mali. Kasi ang sabi sa Bible, kapag inuna mo ang Panginoon, siya na ang bahala sa lahat. Hindi mo na kailangan mag-alala pa kasi may Diyos. At sa Kanya, walang imposible. Lord, thank you po sa pag-ibig at sa presensya mo na laging nandyan, handang tumulong sa lahat. Maging sa isang katulad ko. Stacy! Ano na? Yana, ikaw pala yan. Naaalala mo ba yung philosophy? Ano ka ba? Church tayo na yan. Una na po kami. Salamat po. O, ayan ha. Sinama. Huwag kang mag-alala. Next time, baka si mama at si papa nakasama. Thank you ate sa pagsasasalik palagi sa church ha. Sige, mauna na ako sa'yo ha. Mag-iingat ka. Thank you ate. Bye-bye. Lord, salamat ha. Dahil sinagot mo yung pinagpipray ko. At ngayon, kasama ko na po si ate sa paglilingkod sa iyo, Lord. Kahit na kami pa lang po muna sa ngayon, Lord, hindi po kami na magsasawa maglingkod sa iyo. Alam ko, Lord, na nakikita niyo po yung bigat na nararamdaman ko ngayon. Isa lang naman po yung pinagpipray ko yung hiling ko. Yung maibigay po nila mama at papa. Yung buhay nila habang malalakas pa sila. Pero Lord, naniniwala po ako. Nasasagutin niyo po yung pinapanalangin ko. Sabi nga po sa salita mo, sa Psalms 37 verse 4, na magpakaligaya ka naman sa Panginoon at ibibigay niya yung nasa ng iyong puso. Dito ka pa pala, Brian. Kayaan mo kapatid. Yung pinagdadaanan mo, nakikita yan ng Panginoon at siya yung nakakaalam ng lahat. Kaya ipagpasa Diyos mo na lang yan kung ano man yan. So sige na, mauna na ako ha. Palain ka ng Panginoon. Pinilit kong mailapit yung puso ko sa Panginoon. Ginawa ko lahat ng mga kaya ko para mahayagan siya ng salita. Sinubukan ko lahat ng paraan para mahayagan siya ng salita. Pero, nabigo ako. Patuloy niya lang pinanggihan ang salita ng Panginoon hanggang sa linan lahat. Maraming tao ang di makakatanggap sa Panginoon dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Kaya nakikiusap ako na may pagkakataon man na
mahiyagan kayo ng salita ng Panginoon, ng kapitbahay nyo, ng kapamilya nyo, ng mga kaklase nyo, kaya naman ng mga kaibigan nyo. Huwag kayong magdalawang isip na tanggapin ito, pakinggan ng buong puso. Huwag yun ang palampasin yung pagkakataon pa na kailangan ng Panginoon. Maramdaman ang tuwa sa kaligtasan. Huwag yun ang hintayin na mahuli pa ang lahat. Magsisi tayo sa mga ating mga kasalanan at tanggapin ang Panginoon. Dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Ang buhay ng tao ay may lamang. Hindi natin alam kung ano at saan ang patutunguhan natin. Kaya ikaw, sa sitwasyon ng buhay mo ngayon, handa ka na ba? Hanggang kailan ka magmamatigil? Hanggang kailan mo papalawain ang salita ng Panginoon? Kung hindi ngayon, kailan pa? At dito po nagtatapos ang GHBC Stage 1. Tinatawagan po natin sa harapan ang aming pastor ng Golden Harvest Bank. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa isang napakagandang palabas kung paano inilarawan ang buhay ng tao sa mundong ito. Ito po ay kung sa tingin natin parang drama lang, ito ay nangyayari sa totoong buhay. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay ginawa ng Panginoon upang tayo po ay maging katanggap-tanggap sa kanyang banal na harapan. Makita natin sa mga pangyayari na ang bawat tao ay may kanya-kanyang gusto sa buhay, kanya-kanyang problema. Sabi nga ay, it is appointed unto man to die once, according to Hebrews 9:27. It is appointed unto man to die once, and after this the judgment. Kaya nga ang buhay ng tao ay napakalaga. Tayo po ay minsan lang mabuhay sa mundo. Hindi po tayo nag-i-exist, kundi tayo po ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga,
makikita natin sa mga pangyayari sa ating tunghayan, sa kanyang palabas sa mga kabataan na ang mga tao ay may kanya-kanyang paraan, kanya-kanyang gusto sa buhay. Subalit isa lang po ang kalooban ng Panginoon na kung saan ito po ay tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang Pasko po ay napakahalaga sa buhay natin bilang mga tao. Kasi yung unang Pasko, pakita natin na ang Panginoon ay ibinigay niya ang kanyang regalo sa bawat sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Nang pagamat ang kanyang buhay ay mahirap sapagkat wala siyang kasalanan at siya po ay naging kasalanan para sa kaligtas, para sa ating kaligtasan. Makita natin sa unang Christmas na kung saan ang ating Panginoon Kristo ay pinanganak doon sa ordinaryong lugar lang. Maraming magandang silid nung panahon na yon. Kasi nga, maasenso ang lugar na kung saan ang Bethlehem ay isa sa pinaka marangyang lugar. So, balit ang Panginoon Kristo ay pinanganak sa sabsaban ng panahon na yon. At hindi siya tumira doon sa marangyang lugar. Kaya nga, pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pagmamahal na hindi para sa mayayaman lamang o para sa mamahirap. Inakita niya ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang pag-ibig sa atin. Marapat ay nandun siya sa pinakamagandang lugar na kung saan siya po ay anak ng Diyos at makapangyarihan sa lahat. Subalit, pinili ng Panginoon na siya po ay ipanganak doon sa sabsaban at makabalot sa lampit sapagkat ito po ang pinapakita ng Panginoon ang magandang loob niya, ang kanyang magiging pagpakumbaba. Kaya nga sa natunghayan natin sa ating play kanina na kung saan ang tao ay may kanya-kanyang paraan, kanya-kanyang gusto sa buhay, subalit ang kalooban ng Panginoon ay isa lamang. Sabi nga sa Bible, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Kaya nga, ang buhay ng tao na hiniram natin sa Panginoon, dapat na po natin gamitin ito sa kanyang kaluwalhatian. Maraming tao na nalulungkot sa kanilang mga buhay dahil nakikita nila mga kapitbahay ay naging matagumpay. Hindi nila iniisip na ang Diyos na naglikha sa kanila, na nagmahal sa kanila ng gayon na lamang, na ibinigay ang kanyang kaisang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo, upang ang tao ay magkaroon ng tunay na kaligtasan na kung saan ito po ang buhay na walang hanggan na plano ng Panginoon sa basa sa atin. Kaya sa gabing ito, nais ko po na ang regalo na matanggap natin ngayong Pasko ay hindi naman si Kristo na pinanganak 2,000 years ago as a baby na kung saan siya pinanganak sa sabsaban. Subalit, gusto kong malaman ng bawat sa atin ng paano si Kristo na pinanganak noong unang panahon sa sabsaban ay namuhay, matagumpay, walang kasalanan, napako sa krus at ng Kalbaryo upang ang bawat sa atin ay magkaroon ng tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na katanggap-tanggap. Siya po ang dahilan kung bakit mayroong Pasko sa ating mga buhay. Kaya napaka-importante na ang tagumpay ng bawat tao na tumanggap sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang perfect sacrifice, ang tunay na regalo na binigay sa atin ng mahal nating Diyos na kung saan ang kanyang anak na walang bahid dungis, katanggap-tanggap at nabuhay na magmuli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay siya pong tatanggapin natin ngayong gabi. Kaya nga mahalaga na ang buhay ay hindi natin binapasawa o binabaliwala natin sapagkat ang buhay ay kaloob natin ng Diyos. Ito po ay hiram na buhay at nabubuhay tayo sa hiram na panahon. Kaya nga, mahalaga na ang buhay na naasam-asam natin, huwag nating sayangin. Katulad sa mga nangyari kanina, na akala ng isang tao, siya po ay malakas. Hindi pwede tayo magmalaki sa ating kalakasan o sa ating kabataan sapagkat minsan pa ay maaari po tayong mamatay at hindi natin alam kung kailan tayo pupunin ng Diyos. Kaya nga, importante na alam natin kung sino ang ating
pinagtampalayanan, kung saan tayo nanampalataya, yun po ay ang ating Panginoong Kristo na siya lamang ang nangako sa atin, siya na ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya nga, sa gabi ito, nais ko pong anyayahan ang boses sa atin kung paano ang Diyos ay nagmahal at nagbigay ng kanyang buhay sa boses sa atin. Ay nais ko pong anyayahan ang boses sa atin na tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo at tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tinatawag ko po si Richard Jer. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Let us feel the presence of the Lord. Nakita po natin kung gano'n kasigil ang buhay natin. Sa play natin, nakita natin na napakagulo ng mundo. Sino ba yung pinakapitan natin? Kanino ba tayo sumasandal sa mga pagkakataon? Marahil ngayong Kapaskuhan, marami tayong natatanggap na regalo. Magagandang regalo. Pero ngayong gabi, isang pribilehiyo na meron kang matatanggap na perfect gift. And that's the Lord Jesus Christ. Marahil sa pagkakataong to, katulad ni Joseph, patuloy niya tinatanggihan yung salita ng Panginoon. Marahil sa pagkakataon na to, hindi mo pa alam kapag namatay ka, saan ka pupunta. Mga kapatid, hindi aksidente yung pagkakataon na nandito ka, na naka-attend ka. Hindi aksidente na nandyan ka, nakatayo ka sa kinatatayuan mo ngayon. Kung ikaw ay hindi pa sigurado sa iyong patutunguhan na kapag namatay ka, hindi mo alam kung saan ka patutungo, pwede mong itaas yung kamay mo. Ipapanalangin ka namin. Marahil magulo yung buhay mo ngayon, hindi mo alam kung sino yung uunahin mo. Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, hindi mo alam kung ano yung sasandalan mo. Kapatid, ipapanalangin ka namin, itaas mo ang iyong kamay. Meron tayong perfect gift na tatanggapin ngayong gabi. Kaya kung ikaw ay hindi pa sigurado sa iyong kaligtasan, ang sabi sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ sa ating mga puso bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, tayo ay maliligtas. Kaya sa oras na ito, kung ikaw ay hindi patiyak, maaari mong sabayan ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, salamat po. Salamat po sa katiyakan ng aming buhay. Panginoon, sa oras na ito, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Inaamin ko po na ang buhay ko ay hindi tuwid. Sabihin mo, Panginoon, sa oras na ito, hinahayaan kita na manguna sa aking buhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, tulungan mo po ako. Kung ano man yung pinagdadaanan namin, kung ano man yung kasalukuyang sitwasyon namin, alam namin, Panginoon, na Ikaw po ang manguna sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, Ikaw na po ang mamuhay at manguna sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, patuloy po tayong manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nakarinig ng inyo pong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pangunguna. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagbibigay ng pangunawa sa bawat isa, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ang gawain niyo po, Panginoon, ay katagumpayan lamang, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga tao na nandito.
Alam namin, Panginoon, na meron, Panginoon, na tumanggap sa inyo ngayong gabi, Panginoon. Kaya naman, Lord, ang dalangin namin sa oras na ito, pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito. Hindi po namin alam, Panginoon, kung ano po yung pinagdadaanan ng bawat isa. Pero alam namin, Panginoon, na kapag po meron kaming Panginoon sa aming mga puso, alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan. Hindi niyo po kami pagkukulangin, Panginoon, at hindi niyo po kami iiwanan, Panginoon. Kaya naman, Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na kayo po ang maging sandala namin. Kayo po ang tanging sandala namin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa realization, sa understanding na binigay niyo po sa bawat isa. Sa lahat po ng nandito, sa lahat po ng ginamit nyo sa aming pastor, Panginoon, we pray, Panginoon, na kayo po ang patuloy na manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa na patuloy na mas mapalapit sa inyo, patuloy na makita ang kasiyahan sa piling niyo, Panginoon. Muli, kami po ay nagpapasalamat. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na kaloob mo. Salamat, Panginoon, sa perfect gift mo sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang tanging pinapupurihan namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong gabi, tayo ay nag-iipon upang ibahagi ang diwa at pagmamahal at kagalakan na pumupuno sa ating mga puso sa espesyal na panahon na ito. Na minsan pa, dahil sa pagmamahal ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak para sa atin. Pinanganak bilang isang tao at dinanas ang hirap at binuwis ang buhay. Napako sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Ating alalahanin na hindi sa makapanganakan ng Panginoong Jesus nagtatapos ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, kundi sa sakripisyo na tiniis ang ating nagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Nais po namin makisaya sa inyo sa kapanahunan ito at maghandog ng mga awiting pamasko. Muli ating i-welcome ang GHBC Choral sa kanilang awiting pamasko. Go, well, go, well, go.
amen. At nagustuhan ba natin ang pagtatanghal ngayong gabi? Yes! Naman, na-bless po ang bawat isa. Ayan, bigyan po natin muli sila ng masigabong palakpakan ng ating kasama na ng Diyan sa ating pagpapatuloy po, so bago po tayo magtapos, tayo po ay mag-aalay muli ng awit sa ating Panginoon. Ating pong awitin, All Glory Be to Christ. Iyon po sa gabi nito, nais natin na tumatak sa ating puso ang mensahe ng ating GHBC Christmas Stage Play. Sa bawat problema na meron tayo, sa bawat pagpapasalamat na meron tayo sa ating puso, nandiyan ang Panginoon, ang ating kasantal, ang ating kaantabay sa ating buhay. Mga po ay tinanggap natin siya at magsilbi siya na ilaw at pag-asa sa bawat isa. Congrats, mahihirapan ng judge kung sinong best actor, best actress. Magagaling lahat, magagaling. Po tayo manalangin. Panginoon ng Diyos, maraming salamat sa tagumpay o ginawat mo sa amin sa lugar ito. Salamat sa pagmamahal at sa pag-ingat mo sa amin kung saan, Panginoon, ang
pagmamahal ay aming papaunin sa aming pagkisan. Ingatan po kayo po nawa ng Panginoon sa lahat ng iyong gawin sa gabi nito. Panginoon, dalangin namin o Diyos ang inyong pagpapalang ipatuloy na naman sa darating ng mga araw ang ikaw Panginoon sa Kapaskuhan sa buwan na ito. Maraming salamat sa ilalay mo na buhay at hindi sa ating sigayo ang sa Panginoon ay buhay na May the Lord bless thee and keep thee. May the Lord praise God upon thee and be gracious unto thee. May the Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat. Amen. Meron po tayo ng refreshment na hinanda. So, pwede po antayin nyo sa inyong mga upuan. Salamat po. Ayan, nagkahiraw rin. Ayan, so ano pong masasabi nyo sa
Okay lang yan. Ano masasabi niyo sa napanood niyo, sister? Ganda. Wala silang masabi. Sister Excel, ano masasabi? Kasi i-compile ko. Napakaganda ng ginawa ng Diyos sa gabi. Ang prayer ko lang kanina na sana yung naihayag na mga salita ng Diyos at yung kanilang dula ay naitanim sa puso nila at talagang tunay na tumanggap sila sa Panginoon. Yan, tama. Sister Linda, anong masasabi mo sa napanood natin ngayon? Maganda po, magandang aral kasi sa mga bata, yung mga kids, parang magiging ano nila, yung may apply nila sa mga magulang. Kahit ako nagustuhan ko. Okay, thank you. Ako lang sa inyo, mga kabataan, anong tumatak sa inyo sa napanood nyo? Si ate muna, si ate. Ladies first. Siya po di naabutan po yun. Ay, hindi nyo inabutan. Sige. Para lang makapagbigay tayo ng feedback kasi ilalagay ko sa YouTube to eh. Yan. So anong nakuha mong mensahe doon sa napanood mo? Ano po, kung hindi pa po tayo sure po sa time po, dapat po, sure na po natin ngayon pa lang, dapat po alam po natin na sa every time. Okay. Ikaw kuya, ano masasabi mo sa napanood mo? Kahit gaano po mahirap yung pinagdadaanan natin. Lagi po tayong lumapit sa Panginoon. Okay, sige. Thank you ha. Thank you. Ayan. Sister Rice, anong masasabi mo sa napanood na sa tinanghal ng mga young people ngayon? Wala akong masabi. Pagaling sila ng pagaling, no? Overwhelmed ako sa ganda ng play, na ginamit sila ng Panginoon. Iyak ako nang iyak doon eh. Sabi ko, sana nga lang ay makuha ng mga tao yung mensahe. Yes. Pray natin. Okay, thank you. Is parang mas marami ngayon. Oo nga, mas marami nga ngayon. Thank you. Ikaw ano masasabi mo din? Nasabi na ni Sis Rides, yung aming pastora. Highly commendable talaga yung highly commendable ang young people. Galing. Thank you, Jesus. Wag mo nang alis kasi video. Okay. Ipopost ko to sa YouTube. Okay. Ganon kayo habang pumupunta ako doon, ganon kayo. Okay, 1, 2, 3. Believe on the Lord Jesus Christ. Ang masasabi ko lang, pagaling kayo ng pagaling every year. Ayan, anong pangalan mo nga? Yan, anong masasabi mo sa ginawa ng young people? Napakaganda po. Walang mali. Sobrang perfect. So, ano yung nakuha mong mensahe doon? Na kailangan pong unahin lagi si Lord and maniwala lang sa Kanya lagi. Yan, at wag na magpatumpik-tumpik na. Okay, sige. Brother, hingi lang akong feedback. Anong magandang nakuha mo sa napanood natin ngayon? Bali, successful po. Isang matagumpay po yung sinagawang Christmas kantata po. Ayan. Alright, thank you, Brad. Salamat. Yan, mga sister, anong masasabi nyo sa napanood nyo? Sister Gina, ikaw muna. Perfect. Ano yung mensaheng tumatak sa inyo ngayon? Para marinig nila. Anong mensahe narinig mo? Ang galing-galing ng anak mo. Josie, Sister Josie. Para kasi ilalagay ko sa YouTube to. Ano masasabi mo?
Ayan, Sister Miriam, anong masasabi mo sa tinanghal ngayong gabi? Ay, nako, nakaka-touch talaga. May personal sila. Nagko-collaboration yung mga bata. Talagang personal. Kita mo, pati ambot sa imo na iya. Alam nila. Kaya good job. Pagpatuloy lang. Just keep on holding to the promises of God. And congratulations. Congratulations. Excellent. Bravo. Galing, no? Glory be to God. Great. Thank you. Yan. Sister Myla, ano masasabi mo sa presentation ng mga young people tonight? Maganda siya, nakaka-bless. Saka sabi nung kasama ko, in-invite ko. Natuwa siya kasi ganun ka-active ang mga. Saka na-bless siya kasi hindi nakalain na ganyan pala ang church natin. Okay, thank you. Galing, no? Galing nila, no? Alright. Ano masasabi mo sa ginawa ng mga kuya mo? Ate mo? Maganda. Ano yung tumatak sa'yo? Dapat maniwala na bago pa yun? Wala nang pag-asang magbawi pa. Okay. So dapat ngayon pa lang talagang tanggapin na si Lord, no? Okay. Baka hindi alam ko kailan pupunta si Lord. Tama. Thank you, Aaron. Pastor, ano masasabi mo sa presentation tonight ng young people? Ako ay tagumpay. Maraming salamat sa Panginoon. Alright. At ay nag-participate. Lalo na yung mga members at maraming tao yung atin. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Okay, glory be to God. Thank you. Op. Ito yung mga ladies. Ayan, Sis Joby, anong masasabi mo sa presentation ng mga kabataan tonight? Wow, galing. The best. Tapos yung tema nung kanilang palabas ay kung hindi ngayon, kailan pa. So dapat ngayon pa lang gumawa na tayo. Hindi pa yung aantayin natin bukas o kaya nung ngayon na. Para hindi tayo magsisisi sa bandang mo. The best. The best. Wala akong masasabi. The best. Alright, thank you. Ayan, Brother Ayat, ano masasabi mo sa presentation, sa pinakita ng ating young people tonight? As expected, it's getting better and better every year. Kaya parang siguro pressure na rin sa ating creative team para sa susunod na for next year's presentation. Kasi yun nga, aside from paganda yung presentation, maganda ang attendance natin ngayon compared last year. Alright. So maganda. At nakakita tayo ng mga bagong talents na hindi na i-showcase nung last year, pero sila naman yung bumida ngayon. Thank God at marami tayong mga bagong lumalabas na members na may future sa acting. Yes. So marami nag-shine tonight, no? Yeah, of course. Grabe. So kudos. Kudos to the team. Yes. Alright, thank you ko. Thank you, Brother Ayat. Thank you. Sister Jean, ano masasabi mo sa presentation ng young people tonight? Nakaka-bless, na-touch po ako. Nakakaiyak din. So, congrats sa lahat at magagaling kayo. Keep it up. All glory to God. Alright, thank you, Sister Jean. Question ka muna. Yan, so Sister Leda, anong masasabi mo sa ginawang pagtatanghal ng ating young people tonight? Very realistic kasi ang mga scenes na nakita natin ay slice of life for each and every one of us na may mga ba't iba yung mga pinagdadaanan sa buhay at ang lesson doon ay that ang Panginoon lang yung pwede natin sandalan in times of rough times, in times of storms in life. Sa Panginoon lang tayo makakaasa, sa Panginoon lang tayo makakahugot ng kapayapaan sa ating buhay despite of all the problems, despite of all the hustles and bustles of life, lalong-lalo na ngayong Pasko.
Alright, so ang ganda ng tema. So kung ano 'yun? Kung hindi ngayon, kailan pa. So ang daming nag-shine ngayon, Sister Leda, no? Yes, lahat Mga sila revelation, ang gagaling nila lahat. Lahat sila kasi parang may bahagi. Unlike yung mga preview na plays or kantata na nakafocus lang dun sa iba-ibang, sa 3 or 4 characters, ngayon sila lahat nag-shine. Yes. So, napakabuti ng Panginoon na binigyan sila ng talento at naipakita kung paano ang buhay ng isang tao na ang Diyos lang yung kailangan niya sa buhay. Amen. So yan. And ang ganda ng attendance natin tonight. Yes. Ang daming parami ng parami. Sana sa next year pa-surpass niya pa din. So, pag-pray natin kung ano yung susunod natin play para sa mga kapitbahay natin sa Ciudad Alegre. Okay. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas, Sister Leda. See you tomorrow. See you. Congratulations, GSBC Youth. Ang galing nyo. Maganda yung play nila ngayon. Grabe, no? Makabagbag damdamin. Grabe. Lalo ng message dapat marinig nila. Sana napakinggan nila na yun. So, ino-offer niya sa ating play, tatanggapin na lang natin. At kung hindi ngayon, kailan pa? So, wag na magpatumpik-tumpik. Kung hindi ngayon, Kailan pa? Congratulations, GSBC, young people. Woo!